Number 104. Gold coin is usually 90% gold and 10% copper. How many ounces of pure gold, 24K, must be added to 24 ounces of a 14 karat or 14K gold ring to make an alloy gold coin? So choices 44, 56, 64, and 76. So medyo mahirap itong problem na ito. So i-post nyo muna, try nyo sagutan. So ito ay mixture problem. Okay? So try nyo sagutan bago panoodin na ang solution. At kung gusto nyo simula number 1, punta po kayo sa description. Sa YouTube, sa description makikita nyo ang link ng playlist para masimulan sa number 1. Okay, so before we start, invite ko kayo sa aking Civil Service Exam Review for Math and Logic via FB Live for 50 pesos only. Para sa August 2024 po ito, nagsimula na po tayo nung June 1 sa session 1 pero recorded po yon. So pwede pa po kayong humabol, may 9 sessions pa po tayo. So yung 50 para sa 10 sessions na po yan. So divide natin 5 pesos lang per session. Okay, so i-PM nyo po ako sa Messenger RJ Enseñado kung gusto niyo pong humabol. Meron din po tayong mga Google Forms. So ito yung mga example ng Google Forms natin. Marami po yan. Okay, so sagutan na natin ang problem, mixture problem. So sa mixture problem, ang ginagamit natin na formula kapag dalawa yung pinaghalo ay, dito ko na ilagay sa taas, C1V1 plus C2V2 is equal to C3V3 where V3 is equal to, itong V3 ay equal sa V1 plus V2. So yan ang formula natin para sa mixture problem, pagdalawahan. Pag tatluhan, di gawin lang natin may C3V3 pa dito equals C4V4. Tapos ang V4 ay yung sum ng tatlo. Okay? So yan ang formula natin. C1 for C1 kaya siyan concentration, yan yung percent, yung may percent. And then V naman for volume, kaya V. Okay? So karaniwan ang ginagamit natin percent yung una, tapos pangalawa dito, ano ba yung given natin? Ounces. So ounces yung dito sa pangalawa natin. So yan, ounces. Karaniwan percent. Pero sa problem nito, hindi percent ang gagamitin natin, kundi fraction. Pwede kasi tayo mag-fraction. Okay? So, pag percent kasi ang ginamit natin, hindi eksakto yung percent dito sa 14 karat. So, ilagay muna natin ng fraction. So, sabi, gold is usually 90%. Sa gold nga pala tayo babase. Sa percentage ng gold. Hindi sa copper. Okay? So, ang sabi, ang gold daw usually 90%. So, itong C3 natin, gagawin natin yan 90%. So, dito ko na ilalagay 90%. Tapos, so sabi, how many ounces of pure gold? Pure gold, 24K. Pag sinabing pure gold, ibig sabihin nun 100%. Ang ihahalo, how many ounces of pure gold must be added to 24 ounces of 14 karat? Itong 14K, i-express na, pag in-express sa percent yan, magiging 14K, di ba? So 14K karat divided by, ang pure kasi ay 24. Kapag kinonvert natin sa percent, 14 divided by 24, yan po ay hindi eksakto. So, di ba, meron tayong 100%, 90%, tapos itong isa fraction. Kaya mas maganda, i-convert na lang natin itong 100% tsaka 90% sa fraction. Okay? So sa fraction, ang 100% equal yan sa 1. Okay? So yung percent natin, imbis na percent, magiging fraction. Okay? So fractional part yung kukuhanin natin. Ang 90% is equal to 90 over 100 or i-lowest term natin, magiging 9 over 10. Tanggalin lang yung tigisang 0. Okay? So we have 9 over 10, itong combination na. And then we have yung una, 100% kasi nga pure gold. And then itong pangalawa ay 14 over 24. Saan nakuha yun? Ang pure kasi ay 24. Tapos ang given ay 14 karat lang, 14K. Kaya 14 divided by 24 ito. So, tas may given tayo dito, must be added to 24 ounces of 14 karat. So, ang ounces nitong 14 over 24 ay 24. So, ang hinahanap natin, how many ounces of pure gold? So, ito yon. Ito yung pure. Kaya nga 100%. Lagyan natin ito ng X. Kasi yan yung hinahanap natin. Tapos itong C3, V3 natin dito, itong V3 ay sum netong dalawa. So magiging itong X plus 24. So ngayon, buuin na natin ang ating equation. C1V1, imumultiply ito. So 1 times X, X na lang. Plus C2V2,
imumultiply natin ito. So magiging, unahin natin itong whole number, 24 times 14 over 24. Ayun, cancel agad. Equals, imumultiply natin ito. So unahin natin, yung 9 over 10 naman unahin natin. Tapos x plus 24. Okay? So yan, solve for x na lang tayo. So itong 24 over 24, maka-cancel lang pala yan. Okay? So therefore, we have x plus 14 is equal to 9 over 10 times x plus 24. Tanggalin natin ang fraction na 10. Para matanggal si 10, i-multiply natin both sides by 10. So itong x plus 14, i-multiply sa 10, maka-cancel out na itong 10 dito. Ayan, so pagpatuloy natin dito, we have 10 times x plus 14 equals, kopyahin lang ito, we have 9 times x plus 24. Okay, ayusin natin yung 2. Then solve for x. So i-distribute lang natin. 10 times x, we have 10x. 10 times 14, we have, dagdagan lang ng 0, 140 equals 9 times x, we have 9x plus 9 times 24. So 9 times 24, pwede nyong i-mental yan kung alam niyo yung technique. Gawin natin itong 10, magiging 24. Eh di 9, 10 times 24, 240. Tsaka natin i-minus yung 24. So yun yung technique yan. 240 minus 24, that is equal to 16. 216. So yun yung technique ko. Kasi 9 ito eh. Di ginawa kong 10, naging 240. Subtract ako ng 24. Or baka may nalito, edi ipakita natin 24 times 9. Okay? So 9 times 4, we have 36. 9 times 2 is 18 plus 3, we have 21. Ayun, parehas. 216. Okay, so sana nakatulong yung shortcut ko. Kapag 9, pwede natin gawin yon. Yan. Okay. So, ngayon, solve for x. Pagsamahin natin si 10x at 9x. Si 9x ililipat natin dito by subtracting 9x to both sides. Ayun, tapos na pala agad ito kasi 10x minus 9x, x na lang. So, kopyahin muna natin si plus 140 equals to 16. Last step, dali natin si 140 sa kabilang side by subtracting 140. Ayan, so tapos na ito. Last step, x is equal to, subtract natin 6 minus 0, we have 6. 21 minus 14, that is equal to 7. So therefore, the correct answer is 76, letter D. Okay? So that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa akin sa video na ito. So kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.